Hoy! Lang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon, Tuloy natin yung nangyaring harassment din kay dating Congressman Mike Tipinsol. Villanueva ay nakukonsensya na nga ba Senator Robin Padilla at Senator Bongo ay kinampihan sa pagdawit ni Secretary Bunuan sa kanilang mga pangalan na di umano ay nakatanggap ng pondo para po sa mga flood control project. Ito, pakinggan natin ang sinabi ni Joel Villanueva. parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs, when we are just doing our job. Yes, Mr. President, thank you. I cannot help but associate myself to the statements made by our distinguished majority leader, our former Senate President, our Senate President himself, and Senator Pia, Senator Tulfo, Senator JV. Malicious is parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs, when we are just doing our job. I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon sa Cancer Treatment Center dun sa Philippine General Hospital. Ilang bilyon po yun na pinagtulong-tulungan po nating mga senador. Yung pong pagtayo ng e-library sa Bulacan State University, pinagtulong-tulungan po natin yun. Tinulungan nyo rin po ako noon dito sa Senado. Kanina po kasama namin dito si President Jamison Tan ng BASI dito po sa San Rafael, Bulacan. Ikatlong building na yung itinatayo po dun sa Agricultural Center na yun. Last time, si Senator Kiko and I worked for the Bustos Dam. And unfortunately, kulang yung, wala na kaming makuhang pondo, kulang yung nagawa po namin. But we are working still to find more funds para i-finance ito. And that's the main reason why flooding is still a big problem in our beloved province. Tomorrow, I'll be visiting 11 towns, Mr. President. Lubog pa rin ho sa baha. And unfortunately, even, I'd be consistent with my advocacies in this same podium, Mr. President. Over and over again, since 2022, I've been talking about flood control. Nagpagawa po tayo ng feasibility study para po dun sa Bulacan. It took them 2 years, Mr. President. After 2 years, ask me if they were able to finish it. Yes, but are they implementing it? Hindi po. And, this is the main reason, Mr. President, that it pains me a lot as a legislator, as a... So, yun po mga kababayan po natin. Nasaktan daw po itong si Joel Villanueva o Senator Joel Villanueva dahil nga dito sa mga allegation na nagkaroon po ng mga pondo or tinatawag na leadership fund sa mga senador. So, ito po ay tinatawag din ng iba na allocable fund para po sa mga senador. So, lahat po sila ay pinangalanan ni Secretary Bunuan at ang iba nga ay lumabas na FLR or for literalist. Yan po yung inireklamo po ni Senator Bongo at Senator Robin Padilla dahil actually hindi naman talaga sila nabigyan ng pondo. At karamihan dyan sa mga senador, lalo na yung mga kalyado ni Bongbong Marcos, ay talaga nabigyan. And itong si Joel Villanueva, allegedly, mayroon daw po siyang involvement sa flood control corruption. Kaya imbis na lumaban, kagaya ng ginawa ni Jingo Estrada, siya po ay bumaliktad. So ngayon, yung nahinog na kaso na sinasabi ni Boying Rimulya, biglang nahilaw ulit dahil sa kanyang pagbaliktad. Pero sa ngayon, nagsalita na naman itong si Joel Villanueva. Kaya abangan natin mga kababayan, baka mas tumitindi na ito at dahan-dahan na sila na lumalaban. So si Mig Subiri ay nagreklamo din dahil ang lumalabas kasi dito mga kababayan natin ay parang tinatraidor na sila ngayon ng administration ni Bongbong Marcos. So gamit si Bunuan, sinasabi na sila ay nakakatanggap ng pondo para kasi, palagay ko lang ay malinis yung involvement ni Bongbong Marcos. Anong sinasabi ng Malacanang? Wala siyang alam dito po sa leadership fund na sinasabi
sa Senado. So, parang hugas kamay na, no? Parang ginawa din ni Vince Dizon sa nangyayari pong corruption or yung hindi magandang paggawa po ng EDSA rehabilitation. So, ganito na ngayon. Kaya sa mga ganitong klaseng pangyayari ngayon, mukhang sila-sila na lang yung naglaglagan. Kaya, ang makikinabang dito, tayong mga Pilipino. Kaya subaybayan po natin yung mga mangyayari pa sa susunod na mga araw o linggo, mga kabayan po natin. Pero bago pa tayo bumalik sa usapin ng flood control, ito nga mga kababayan po natin, Senator Rodante Marcolita and dating Congressman Mike Defensor ay humarap kanina sa nangyaring pre-trial sa Sandigan Bayan. So, hindi nagsalita si Senator Marcolita, ngunit pinilit na makapagsalita sana ni dating Congressman Mike Defensor. Pero alam niyo nangyari mga kababayan po natin. Imbis na siya po ay pagbigyan na makapagsalita, abay hinaras po siya at nasaktan pa nga ng ilang mga jail guard ng BGMP. Kaya palagay ko mga kababayan po natin, talagang may mga nag-uutos sa kanila para gawin itong hindi kaaya-aya na mga bagay. So, panoorin natin yung nangyaring harassment din kay dating Congressman Mike Defensor. Hoy! Grabe naman. Grabe naman yan. Sir. Hoy! Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Nakita ko eh. Mukha yung ginagawa ko eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMC. Oo yan. Ang inang ano yan. Ghost Vietnam, yung Ghost Project, wala pa rin. Hindi mo napasin niyo yung media. Bakit mo kami awati ng ganun? Papalapasin niyo yung media. Gusto niyo nangaharap ko yung pagkaan. Basta isa na ba?